sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, bahagyang ngumisi ang babaeng may mahabang buhok, at sa tinig na tila malamig na hangin sa kalawakan ay wika niya, ang batas ko ay ang kalawakan mismo, walang makalangit na kapangyarihan ang makaabot sa akin, may halong panunuya ang sumunod niyang tinig, kung wala kang maisip na paraan, ang lupang ito, at ikaw mismo, ay kailangang maglaho sa kawalan. Ngunit si Bai Li, hindi na tinag ni Katie Ting, malamig at matatag ang kanyang tinig ng tumugon, tama ka, ang ganitong uri ng makalangit na abilidad ay hindi sapat upang pigilan ka, ngunit ang aking pangalawang antas ng Dual Dharma Body ay hindi ko hahayaang masayang lamang sa iyo, at ang enerhiya ng aking Dharma Manifestation, ay halos ubos na. Mariin pa niyang idinagdag, dapat mabilis ang pag-atake, mabilis ang tagumpay. Nang marinig ito, napasinghap sa inis ang babaeng may mahabang buhok, pilit na nagkukubli sa likod ng pagpapanggap, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa kanyang mukha ay gumuhit ang balisang ekspresyon. Ngunit, bakit may kaba sa aking dibdib? Bulong niya sa sarili. Bigla niyang iminulat ang mga mata, tila may naalala. Teka, ito ba ang pakiramdam na yun? At sa isang iglap, damapo sa kanyang isipan ang malinaw na pagkaunawa, ito ay karma. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabahala, baliw ka, gumamit ka ng batas ng karma, hindi ka ba natatakot na bumalik ito sa iyo? Sa harap niya, lumitaw ang dambuhalang anyo ni Bai Li, tila isang Diyos na nakatingala sa kalangitan, puno ng pang-aalipusta at nakapanghihilakbot na presensya. Sa siklo ng buhay na ito, mariin niyang wika, ang iyong karma ay walang halaga. Patuloy na umikot ang agos ng panahon, at kasabay nito'y lalong lumalim ang takot ng babaeng may mahabang buhok. Ako na ba ang naging target ng Celestial Realm Treasury? Bulong niya, habang nakatitig sa maliit na tila puwang ng kalawakan sa kanyang harapan. Bakit hindi ako makalaban? Paano ito nangyari? Sa malamig at nakapangingilabot na tinig, mariing sumagot si Bai Li, ang kapalaran mo ay mapatay at masupil ng Celestial Realm Treasury. At sa mismong sandaling yun, unti-unting sinipsip ng Spatial Void ang katawan ng babaeng may mahabang buhok, paulit-ulit ang kanyang desperadong sigaw. Hindi, iniunat niya ang kanyang mga kamay, nagmamadaling maghanap ng paraan upang makatakas, ako ay isang tunay na immortal, paano ako naging walang halaga, halos pasigan niyang dagdag, habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo. Hindi ito ang aking karma, ipinataw mo lang ito sa akin, hindi ito dapat pinapayagan. Ang kanyang mga hiyaw ay umalingaw sa hangin, hanggang sa tuluyang naglaho ang Spatial Void na sumipsip sa kanya. Samantala, sa di kalayuan, tiningala ng babaeng tagapangasiwa na may mga matang berde at malakas na sumigaw, ate, huwag kang matulog. Napakunot noo silang tiyan, ano ang ibig mong sabihin, hindi ba't natalo na ang sugo? Ngunit nang walang tugon mula sa babaeng may mahabang buhok, unti-unting sumeryoso ang ekspresyon ng babaeng may berdeng mata. Napawi na ba ang pag-iral ng aking kapatid? Naibalik na ba ang panahon? Sumabat silang tiyan, may inis sa tinig, hoy, ano ang ibig mong sabihin? Sinong ate? Hindi ba tapos na? Ngunit hindi siya pinansin ng babaeng may berdeng mata, nananatiling nakatitig sa ibaba, worry may hinihintay. At saka, isang tinig na parang kulog ang dumagundong sa paligid, dahilan upang mapatingala ang babaeng may berdeng buhok sa gulat. Ipinahahayag ko ang Immortal Realm Competition sa pagkakataong ito, at sa tinig na puno ng galit ay idinugtong, ang pagpapalit ng karma ng walang pakundangan, ipinakita mo ang lubos na kawalang galang sa Immortal Palace. Tumingala sa kalangitan ang grupo ni Bai Li, at sa kanilang mga mukha ay mababanaag ang matinding pagkabigla, pati na rin sa ilang taong nakapaligid, mula sa itaas, unti-unting nagpakita ang isang dalagang mula sa Immortal Palace, dala ang nakapanghihilakbot na kapangyarihan, sa tinig na puno ng inis at autoridad ay mariin niyang wika, ang paghawak sa karma ay isang mabigat na kasalanan, tinatanggap ko ang makalangit na utos. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin, habang unti-unting nababalutan ng puting usok ang kanyang buong katawan, kasabay nito, mariin pa niyang idinagdag, ako ang dakilang agent ng Immortal Palace. Nang marinig ito, napatigil ang babaeng may asul na mata at may halong kaba sa tinig na nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Ang ginagawa mo ay makakaapekto sa amin. Sumingit silang tiyan, mabigat ang tinig, wala na tayo. Samantala, si Liu Qinghe ay napamura sa matinding inis. Sa isang iglap, isang dambuhalang paa ang dahan-daang bumaba mula sa kalangitan, dahilan upang ang mga tao sa ibaba ay mabilis na lumipad palayo. Nagmistulang asul na kidlat sa kanilang pagmamadali upang makalayo sa paparating na panganib.
Takot na ipinikit ni Lange ang kanyang mga mata, tinawag ang pangalan ni Fang Lingxiao, at sa huling sandali ay may kamay na umabot upang siya'y sagipin, bago pa man tuluyang bumagsak ang paniniil ng dalagang mula sa Immortal Palace at wasakin ang lahat. Malakas ang pagyanig nang bumagsak sa lupa ang dambuhalang babae mula sa Immortal Palace, nagdulot ng nakabibinging pagsabog, matinding shockwave, at isang malalim na hukay sa kanyang kinabagsakan. Dahan-daang iminulat ni Lange ang kanyang mga mata, nagtataka, hindi pa ako patay, maaari kayang, ngunit natigilan siya nang makita na hindi si Fang Lingxiao ang sumaklolo, kundi si Bai Li. Hindi ba? Sa malamig na tingin ni Bai Li ay may banta habang wika niya, sinagip lang kita alang-alang kay Fang Lingxiao, kinuha ko na ang Jade Pendant, kaya pinakamabuting lumayo ka sa kanya sa hinaharap, sa kanyang isipan ay lihim niyang idinagdag, kung hindi dahil sa batang ito na sinira ang Jade Pendant, hindi ko pipiliin ang Karma Law. Sa sandaling yun, inilapag na sila ni Bai Li sa isang ligtas na lugar bago lumipad palayo. Ligtas na kayo ngayon, dinala ko lang kayo rito, magmadali kayong umalis, mariin niyang sambit, pinagmasdan siya ni Lange habang papalayo, at mahina niyang wika, salamat, Senior. Samantala, patuloy na winawasak ng dalagang mula sa Immortal Palace ang lupa, malamig ang ekspresyon, at inuulit ang pariralang, ang mga gumagambala sa kaayusan ay nararapat mamatay. Lumingon silang tiyan na tila may hinahanap at sumumpa, buwisit masyado siyang mabilis tumakas, saan napunta ang selyadong sugo na yun, pagkatapos ay tumingala, nagtataka, bakit ang dilim-dilim? Mula sa itaas, tumingala rin ang dalagang mula sa Immortal Palace sa tila mga matang kumikislap sa asul na liwanag, parang isang Diyos na sumisilip sa kalupaan. Nang masilayan ito, masiglang wika ng dalaga habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo sa isang gourd. Ang isang panlabas na katawan na nakakarating sa antas na ito ay tunay na kahanga-hanga, sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang teknik, Heaven Swallow ang gourd, enlarge. Agad lumaki ang gourd, naglabas ng bugso ng asul na enerhiya na tila sinisip-sip ang lahat ng nasa paligid. Samantala, ginamit ni Bai Li ang kanyang teknik, ang second level ng dual-layer Dharma Body, Star Resonance, na nagbigay sa kanya ng anyong tila isang Diyos ng kalawakan. Mabilis niyang tinutukan ng dambuhalang formless sword na kulay asul ang Heaven Swallow ang gourd. Nang masilayan ito, napangisi ng may halong paghamak ang dalagang mula sa Immortal Palace, at agad nagpakawala ng isang puwersang tila yayanig sa mismong himpapawid. Sa tinig na puno ng kumpiyansa at pang-uuyam ay wika niya, parang mas gusto mong mabilis na pag-atake, ngunit hindi mo kailanman masisira ang aking magic weapon, walang saysay ang lahat ng ito, sa kabaligtaran, ang iyong enerhiya ay halos maubos na. Ngunit sa hindi inaasahan, unti-unting nabasag ang Heaven Swallow ang gourd sa nakapangingilabot na presyon ng Formless Sword Intent, napatigil siya, nanlaki ang mga mata, at mariing bulong sa sarili, paano ito nangyari, sa isang iglap, nabiyak sa dalawa ang gourd, at kasabay nito'y naglaho rin ang Formless Sword Intent. Sa maulap na kalangitan, makikita ang dalawang hati ng Heaven Swallow ang gourd na dahan-daang bumabagsak. Habang pinagmamasdan ito ng dalagang mula sa Immortal Palace, malamig ang kanyang tinig sa isipan, mukhang naubos na nga ang enerhiya ng avatar, unti-unting tumigas ang kanyang ekspresyon, naging singlamig ng yelo, at nagpa siya, susunod, lubusan kong buburahin ang lahat ng narito, at puputulan ang lahat ng ugnayang sanhi at bunga. Samantala, sa lupa, ang durog na Jade Pendant ni Fang Lingxiao ay biglang nagliwanag sa asul na kulay, tila isang makalangit na kidlat na bumaba mula sa kawalan. Sa mismong sandaling yun, malakas na bumagsak sa lupa ang nahating Heaven Swallow ang gourd. Kasabay nito, inaktibo ng dalagang mula sa Immortal Palace ang kanyang destruction mode at sumulong, bawat hakbang ng kanyang mga paa ay parang lindol sa lakas. Mariin niyang wika, kahit na ito ay isang grupo ng mga nakakainis na peste, ang pagbura sa karma at pagdala sa kanila pabalik para sa eksperimento ay hindi masama. May matinding determinasyon pa niyang idinagdag, at yung isa mula sa mataas na kaharian, ang tao mula sa walang kamatayang palasyo, matagal na siyang interesado sa estruktura ng katawan mo, perpektong material para sa peking mga ubod. Ngunit, sa hindi niya namamalayan, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, sa tinig na puno ng panunuya ay wika nito, kaya pala, gawa mo ang mga peking panloob na ubod, napahinto ang dalagang mula sa Immortal Palace. Patuloy na sambit ni Fang Lingxiao habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang baywang, mukhang nakarating ako ng sakto sa oras. Nang marinig ito, masayang tumawag silang tiyan kay Fang Lingxiao na, Boss.
Sa sandaling yun, mariing naisip ni Fang Lingxiao, ang jade na palawit ng teleportasyon, nag-aktibo ng matatag ko na ang aking pagkakultiba, perpekto ang timing, at ang mga alaala ng aking nakaraang buhay ay nakatulong upang mabawi ko ang bahagi ng aking mahikang kakayahan. Samantala, malamig lamang siyang tinitigan ng dalagang mula sa Immortal Palace at mariing wika, mas mabuting sabihin mo sa akin na sumama ka sa amin, kung hindi. Ngunit bago pa man niya matapos, itinaas ni Fang Lingxiao ang kanyang kamay, pinagsama ang Myriad Swords technique sa kanyang likuran, at may mapanghamong tanong, kung hindi, ano? Napalingon ang dalagang mula sa Immortal Palace, may pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na tumago sa kanya ang teknik na pinakawalan ni Fang Lingxiao na Setting Sun Lifeless Sword, dahilan upang mapako siya sa matinding gulat, ngumisi si Fang Lingxiao ng may paghamak at may panunuyang wika, kung hindi, mamamatay ka ba para sa akin? Isang matalim at walang awang saksak ang bumaon sa katawan ng babaeng mula sa Immortal Palace. Ngunit, sa halip na bumagsak, nanatili siyang nakatayo, tila isang estatwang natigilan sa gitna ng unos, ang mga matay malayo ang tingin at puno ng pagkabigla. Sa ilalim ng kanyang hininga, may kaba at takot na bumalat sa tinig, nasira ang aking pangunahing katawan, kasunod nito'y isang bulong na puno ng pangamba. Ang kapangyarihang ito, isa ba itong sinaunang banal na kakayahan na nilikha upang pumatay ng mga Diyos? Dahan-dahan niyang sinipat si Fang Lingxiao, ang presensya nito'y parang anino na nakapalibot sa kanya. Sa kanyang isipan, nanginginig ang tanong, isang hamak na yugto ng golden core lang, paano niya nagagawang gamitin ang ganoong uri ng banal na kapangyarihan? Hindi ba siya naaapektuhan ng mga batas ng makalangit na daw? Siya ba talaga ay isang makalangit na daw na walang kamatayang katawan? Samantala, sa kabilang panig, si Fang Lingxiao ay nakaupo na para bang walang pakialam, nakapatong ang baba sa kamay, at may bahid ng pagkainip sa kanyang anyo. Oy, aniya na may halong biro at pang-uuyam, kapag hinampes ang bata, siguradong lalabas ang matanda. Yan na yun, bilisan mo at tawagin mo na yung kalbo mong pangit na among kidlat. Sa narinig, nagdilim ang paningin ng batang mula sa Immortal Palace, ang mga matay nag-apoy sa galit. Gago ka? Minamaliit mo ba ako? Sigaw niya, halos mabaliw sa puot. Kasunod nito'y isang malakas na tinig na umalingaw-ngaw. Akala mo ba ikaw na ang kataas-taasang heavenly daw? Kahit mawala ako sa mundong ito, sisiguraduhin kong mawawala ka rin, kasama ng mundong ito. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang buong puwersa ng Heavenly Six Self-Origin Grey Technique, kidlat ang gumuhit sa paligid, hangin ang umuugong na parang bagyong handang lamunin ang lahat, at isang shockwave ang yumanig sa paligid. Ngunit si Fang Lingxiao, kalmado at walang bakas ng takot, ay dahan-daang itinaas ang kamay, unti-unting nagtipon ng enerhiya sa kanyang palad, at sa mababang tinig ay ipinahayag niya ang pangalan ng kanyang kapangyarihan, ang Ming World Without Tribulation. Sa sandaling yun, ang batang mula sa Immortal Palace ay tila isang sisidlang puno ng nag-aalab na enerhiya, handang sumabog at magpakamatay. Desperado ang kanyang tinig, maglaho tayong magkasama. Ngunit bago pa man mangyari yun, biglang nagbago ang lahat, ang paligid ay naglaho at napalitan ng isang kakaibang dimensyon, isang lugar na tinawag ni Fang Lingxiao na, sa simula ng Hongmeng. Saan ako napunta? Tanong ng batang mula sa Immortal Palace, ang tinig ay nanginginig habang nakatitig sa malamig at matalim na mga mata ni Fang Lingxiao. Sa mundong ito, wika ni Fang Lingxiao, mabigat at makapangyarihan ang bawat salita, ako ang heavenly daw. Sa realidad, makikita si Fang Lingxiao na walang ekspresyon, nakatitig sa Hongmeng Orb na unti-unti niyang hinuhubog sa kanyang palad, at sa isang iglap, walang awa niya itong dinurog. Nang masaksihan ito, napasigaw sa tuwa silang tiyan, puno ng paghanga, ang galing talaga ng boss. Ngunit agad siyang natigilan nang may marinig na tinig sa kanyang isipan, Doggy, tumakbo ka na ng malayo, makakasagabal ka lang dito. Ha? Iyon ang tinig ng boss, bulalas nilang tiyan, agad siyang lumingon at sumigaw sa mga kasama. Naku, sabi ng boss, tumakbo tayo ng malayo, buwisit, kaya bang tumakbo ng ganito kabilis kahit ang mga tao mula sa makalangit na kaharian? Samantala, sa tabi ni Fang Lingxiao, biglang sumulpot mula sa kawalan ng isang misteryosong lalaking nakasuot ng itim, ang presensya'y parang aninong bumabalot sa paligid, mahigpit niyang hawak ang malamig na bangkay ng batang mula sa Immortal Palace, sa mababang tinig ngunit puno ng kapangyarihan, mariin niyang sambit, ang galing ng makalangit na kakayahan mo, pwede mo ba akong turuan? Sandaling natigilan si Fang Lingxiao, saka siya tiningnan ng diretso at mahinaong wika, dumating ka rin sa wakas. Sa isang iglap,
inilagay ng lalaking nakaitim ang bangkay ng batang babae sa kanyang sariling espasyo, para bang itinatago ito sa isang lihim na silid ng kalawakan, munting dilaw na sisiw, magpahinga ka muna ngayon, aniya, may halong lungkot at pagkadismaya, talagang bias ang heavenly daw. Muling tumingin ang lalaking nakaitim kay Fang Lingxiao, at sa tinig na may bigat ng panahon ay nagpatuloy, nagpakahirap pa akong ikulong ka sa isang puwang ng oras, ngunit heto ka, mas lalo ka pang lumakas, bamantong hininga siya. Tila dinadala ng alaala ng nakaraan, 30 taon nang lumipas sa loob lamang ng 12 oras, at sa pag-ikot ng kapalaran, nauubos na ang oras, kung hindi dahil kay Lan Yunaw na pumutol sa banal na tulay. Bahagyang ngumiti siya, ngunit may matalim na titig. Ngunit sapat pa ang natitirang oras. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian, humakbang siya palapit, ang tinig ay parang alon na dumadagundong sa hangin, sumama ka sa amin, at baka ibalik ko pa sa iyo ang bahagi ng iyong inner core. Mula sa kanyang kamay, lumitaw ang isa pang inner core ni Fang Lingxiao, kumikislap na parang bituin sa dilim, ang pangalawang pagpipilian, tumigil siya, at ang katahimikan ay mas mabigat pa sa mismong banta, ay kamatayan. Ngunit si Fang Lingxiao, na natiling kalmado, ang mukha'y walang bakas ng takot, tanging pagkainip, sa totoo lang, nakakatukso kung ibibigay mo ito sa akin ng direkta, aniya, at biglang sumiklab mula sa kanya ang matinding spiritual energy, pero ako, pinakaayaw ko ang pinagbabantaan. Sa isang iglap, inihagis niya ang kanyang sword shi na parang kidlat na dumiretso sa misteryosong lalaki, ngunit mabilis itong naiwasan, agad namang itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang daliri, bumuo ng selyo, at mariing sumigaw, Extreme Steel, 5 Sacred Mountains Descend, Bozhao Mountain. Mula sa kalangitan, isang dambuhalang anino ng bundok ang unti-unting bumagsak, tila dudurog sa lahat ng nasa ilalim nito. Kasabay nito, ginamit niya ang teknik na Severted Peak Dark Axe, dahilan upang bumagsak ang isang napakalaking berdeng bundok kay Fang Lingxiao. Ngunit bago pa ito tumama, mabilis na lumipad si Fang Lingxiao palayo. Hindi pa doon natapos, iniunat ng misteryosong lalaki ang kanyang bisig, at mula rito'y lumitaw ang isang palakol na yari sa maitim na enerhiya. Sa isang iglap, buong lakas niya itong inihagis, tumama sa Bozhao Mountain at hinati ito sa 2. Sumabog ang paligid sa isang nakabibinging pagsabog, yumanig ang lupa at hangin. Dapat man lang ay nakatanggap siya ng kahit kaunting pinsala, malamig niyang wika. Ngunit biglang, mula sa ibaba, isang napakalakas na puwersa ang pumailan lang, nagdulot ng shockwave na tila sisira sa mismong himpapawid. Sa gulat at inis, napamura ang misteryosong lalaki, buweset. Dito, makikita si Fang Lingxiao na nakataas ang kamay, ang 2 daliri kumikislap habang dumadaloy dito ang matinding spiritual na enerhiya na tila kidlat na handang sumabog, malamig ang kanyang tingin, at sa tinig na parang yelo ay mariin niyang sambit, bakit mo ginagamit ang banal na kapangyarihan ng aking gurong kaakibat ng kanyang buhay? Siyempre dahil inabsorb ko ang kanyang panloob na core, walang pakialam na tugon ng misteryosong lalaking nakaitim, ang tinig ay puno ng pang-uuyam. Nakakagulat na ang marupok na matandang yon ay may napakalakas na pamamaraan ng pag-atake, kamangha-mangha, hindi ba? Bahagya siyang ngumisi, saka nagpatuloy na may halong pagtataka, pero talagang interesado akong malaman, saan eksakto ang bundok Bozhao na ito? At ang lugar na tinatawag na daigdig, sinabi ng matandang si Fang Qinyan, ang iyong guro, sa kanyang huling sandali na nais niyang makita ang bundok Bozhao at ang daigdig na binanggit mo. Nang marinig ito, tila may kumislap na apoy sa loob ni Fang Lingxiao, ang kanyang puso'y biglang binalot ng matinding galit, at sa isang iglap, sumiklab mula sa kanya ang napakalakas na spiritual energy, bago pa man makapaghanda ang kalaban, nag-teleport siya at sumugod na parang kidlat. Hayop ka, gulat na sigaw ng misteryosong lalaki, ang bilis mo. Hindi na siya nakaporma, isang mabigat na suntok mula kay Fang Lingxiao ang tumama sa kanyang mukha, dahilan upang bumagsak siya sa lupa, kasunod nito'y sunod-sunod na sipa at suntok, bawat isa'y puno ng puot at walang awang puwersa. Hayop ka, dapat kang mamatay ng 10,000 ulit, sigaw ni Fang Lingxiao, ang tinig ay nagngangalit na parang kulog. At sa gitna ng bugso ng galit, biglang sumulpot sa kanyang isipan ang isang alaala. Lingxiao, mahina ang wika ni Fang Qinyan, ang master mo na ito ay nag-breakthrough na sa Great Ascension, at may bago akong na-comprehend na banal na kakayahan, kailangan mo akong tulungan na pangalanan ito. Nakahiga si Fang Lingxiao sa bubong, may damo sa kanyang bibig, at may bahid ng catamaran sa tinig, itong matanda na ito, ikaw ang master ko.
ngunit palagi mo akong hinihingan ng payo, hindi ba't katawa-tawa yon? Bukod pa doon, nakakaapekto ba talaga ang pagbibigay ng pangalan sa lakas ng banal na kapangyarihan? Hindi ganoon, mahina ang pagtatama ni Fang Qingyuan. Ikaw ay ang heavenly Tao celestial body, ang pagkaunawa mo ay higit kaysa sa akin, bakit naman yun magiging kakaiba? Ang pangalan ng isang banal na kapangyarihan ay napakahalaga, ito rin ay susi sa mismong pagbuo ng kapangyarihan. Napabuntong hininga si Fang Lingxiao, o sige, ilarawan mo kung ano ang katulad ng iyong banal na kapangyarihan, at tutulungan kitang bigyan ito ng pangalan. May naiisip akong napakataas na bundok, paliwanag ni Fang Qingyuan, ngunit sa aking paglalakbay, hindi ko pa natatagpuan ang isang bundok na tumutugma dito. Sa isip ni Fang Lingxiao, habang nakapikit, unti-unting nabuo ang isang imahe, kung bundok ang pag-uusapan, ang pinakatanyag, bigla niyang iminulat ang mga mata at masiglang ipinahayag, ang unang banal na rurok ng sinaunang panahon, isang relikyang paglikha na sumusuporta sa langit at nagpapatatag sa lupa, ang Mount Buzhao. Isang relikyang paglikha na sumusuporta sa langit at nagpapatatag sa lupa, hindi ganoon kalakas ang aking banal na kapangyarihan, sa pinakamataas, kaya kulang tularan ang anyo nito. Tugon ni Fang Qingyuan na may bahid ng pagtataka, saka siya bahagyang ngumiti at nagtanong na may interes sa tinig, ang Buzhao Mountain ba ay ang bundok sa Earth na iyong binanggit? Pwedeng-pwede na yun, sagot ni Fang Lingxiao habang marahang kinakamot ang kanyang baba, ang mga matay bahagyang nakapikit na parabang iniisip kung totoo nga ba ang bundok na yun o isa lamang alamat. Walang masasamang kulto, walang kaguluhan, nagkakaisa at payapa ang lahat, kahit ang mga ordinaryong tao ay nabubuhay ng ligtas. Ang Earth ay isang kamanghamanghang lugar na matagal ko nang pinapangarap makita. Mahina ang sambit ni Fang Qingyuan, may ningning ng pag-asa sa kanyang tinig. Hindi naman lahat, mas maganda lang talaga kaysa dito. Tugon ni Fang Lingxiao na may bahid ng pagwawalang bahala, ngunit may kaunting ngiti sa gilid ng labi. Hay, sana ay makita ko ang lugar na yun sa aking buhay, kalmadong wika ni Fang Qingyuan, ang tinig ay parang hangin sa dapit hapon, banayad ngunit may bigat ng pangarap. Ang iyong personalidad, na umabot sa Great Ascension ngunit hindi kailanman pumatay, ay talagang angkop doon, pagsang-ayon ni Fang Lingxiao habang unti-unting tumatayo, may kumpiyansa sa kanyang tinig habang itinuro ang malayo, para bang tinuturo ang mismong hinaharap, huwag kang mag-alala, kapag naabot ko na ang pinakamataas na Tao at makapaglakbay sa lahat ng iba't ibang mundo, dadalhin kita roon. Hahaha, magaling, disipulo, masayang sagot ni Fang Qingyuan, ngunit sa likod ng tawa ay may bahid ng kalungkutan. Ngunit disipulo, kung mahina ka lang, hindi ko sasabihin ito. Ngunit sa hinaharap, tiyak na magiging isa kang napakalakas na individual. Tumitig siya sa batang si Fang Lingxiao, na may inosenteng ekspresyon noon, at idinugtong, tandaan mo, huwag kang mag-ipon ng sobrang dugo ng kapalaran, simulan mo sa iyong sarili, sa mga mapagmalaki, maging mahinahon ka, gantiin ang kayabangan ng malambot na salita, sa mga nang-aapi, ipakita ang paggalang, gamitin ang respeto para mahawakan ang kanilang puso. Ngunit sa kasalukuyan, ibang-iba na ang anyo ni Fang Lingxiao, wala na ang inosenteng batang yun, sa halip, isang nakakatakot na ekspresyon ang bumalat sa kanyang mukha, tila isang demonyo ng kadiliman na bumangon mula sa kailaliman, sa malamig na tinig, bumulong siya, Master, ang iyong mga salita ay hindi na angkop sa mundong ito. Ang isang kamay niya ay gumagawa ng Master's Kiss technique, habang ang kabila ay mahigpit na nakahawak sa leeg ng lalaki, isang hawak na walang puwang para sa pagtakas.